Good evening guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit nga natin pag-uusapan ngayon ay pumapatungkol po dito sa suspension ng It's Showtime. Nako, 12 days ang suspension po nila. So base po ito sa kumakalat sa social media. So nabanggit na rin po ito ni Christopher Min at nabanggit na rin po ito ni Miss Crispina Belen. And mainit nga po itong pinag-uusapan. So nagsalita na rin po si Vice Ganda and nadamay po ang Lala Mode na nananahimik ay nadamay pa. Pero bago nga po natin simulan yan, nais ko po munang magpasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa atin. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-legit Dabricals ninyo na maghahatid ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ and legit Dabricals. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, click the subscribe button and notification bell dyan sa baba. Ayan, sa may bandang kanan nyo lamang po yan para kayo po yung maging una at updated sa mga inilalabas po nating mga balita. Samantala ay naman dito sa mga commenters natin na mula po kay Miss Mercedes Nipales ang ating nakitang atin pong babasahing komento ngayon. Nakakahiya naman sa fake bulaga, may sariling rating. Di wow, at least wala silang kalaban kasi kanila lang. Oo nga po Kaya nga po sila number 1 kasi wala po silang kalaban sa sarili po nilang rating. So, paano pong hindi sila magiging number 1 dyan? Ako, hayaan na po natin na wag na po natin hadlangan ang pangarap po nila at ilusyon po nila na maging number 1 noon 10 show. So, kahit dyan man lang po maging number 1 sila. Baka mamaya i-bash na naman po tayo at sabihin na wala naman pong masama ang mangarap. Anyway, ayon naman po kay Sir Jonato Soliano, baka wala daw di makatawag pansin sa TV audience pag di TVJ ang picture. Magandarang umaga na. So magandarang gabi naman po kasi gabi po natin nabasa ang inyong komento. Pero totoo yan napanawagan na yan na wag na pong gamitin ang mukha ng TVJ. Pero until now, sa ibang bansa, saan ba yung nakita natin? Sa Canada ata yun, na nananatili po na TVJ yung nakalagay sa info nila. So sabi niya dito, baka raw po hindi makatawag pansin ng TV audience pag hindi TVJ ang nakalagay sa picture. So po pwede rin, napakalakas po kasi ng TVJ talaga rin makahatak ng mamagnet nga po ito ng mga advertiser, di po ba? Nang mamagnet din ng TV ratings, nang mamagnet din po ng suporta ng mga tao. So lahat na po ng positive. Kaya siguro hirap na hirap din sila ng pakawalan ang TVJ kahit po sa pictures man lang, sa information man lang, kasi nakakadagdag pa rin po iyon ng audience. So, dahil dyan napapaghalataan lamang po talaga sila na they can't without TVJ. Anyway, good evening at salamat sa pakikitambay parate sa inyong dalawa dito sa ating channel, Sir Jonato and Miss Mercedes Nipales. And ngayon naman nga dumako tayo sa mainit po nating update. Panoorin nga po natin ang mga video pong ito. Ang ganda ng boses mo, pwede kang mag-announce ng suspension. Ikaw mag-announce ng suspension. News po ito para sa ating programa. Mahalaga po ito. Nakatanggap na po ng 12-day suspension ang Showtime mula sa MTRCB nang wala po yatang kumpletong detalye kung bakit at paano. Pero kailangan pa ba? Alam naman na po natin kung bakit at ano yung dahilan, di ba? So dahil po yan sa sup-sup daliri issue.
na matindi-tindi nga rin talaga itong issue po nila na ito. So, ano pa bang magiging dahilan kung bakit sila masususpinde? Ito naman po yung pinaka-iniintay po natin na impormasyon kung ano ang magiging hakbang ng MTRCB. Kung ano ang mapapataw nilang parusa dito, since sabi nga po ni Ms. Lala Soto ay hindi na maaaring baliwalain dahil nagbigay na sila ng marami na silang violation na pinalagpas, kumbaga. May warning na pero hindi pa rin nag-iingat. So, hindi nila sineryoso. So, malamang dito po yon. Kahit po hindi pa sinasabi kasi kung sa bagay, iba pa rin po talaga yung buo po ang detalye. Kahit automatic alam na po natin ang dahilan, ay importante pa rin yung buong detalye. Ito po ay lumabas sa column ni Tita Crispina Belen. Lumabas po ito sa kanyang column at ang sabi nga po ay ito na raw yata ang pinaka-worst na suspension na tinanggap ng Ito nga po programa. yung tinutukoy ni Christopher Min, mga Kaligit Tower Cards. Base sa post ni Miss Crispina Belen, I'm saddened that #It's Showtime, the ABS-CBN produced variety show airing on GTV received a 12-day suspension without allegedly due process. So, paano kayang wala pong due process? Nakatanggap naman po sila ng issue ng MTRCB, di ba? And imposible namang hindi po nakarating sa kanila yan or hindi po sila sinabihan ng MTRCB. Gayong nung naka-live po ang Showtime, sabi pa nga ni Vice Ganda dun sa babae, teka lang te, kalma lang te, may issue pa kami. So aware po sila, and ibig sabihin po niyan ay pinabatid na rin po sa kanila ng MTRCB na na sila ay may violation nga. So paano pong walang due process? Hindi po ba nagsalita ang Showtime, si Vice Ganda? Hindi ba nagbigay ng kanilang explanation, everything? Ang tagal-tagal na po ang tagal na nga po naming inaantay ng resulta, di ba? So, sa panahon po na yon, wala man lang paliwanag. Hindi man lang nagbigay ng paliwanag ang Showtime para sabihin without due process. Anyway, yan po ay mga katanungan ha. Yan po ay paghihingi ng paglilinaw. Kasi nakapagtataka nga po yung sinabing without allegedly due process. Anyway, sabi pa dito, Vice Ganda, cake atingi, antique is one of its past episode was said to be the cost. I personally deemed it harmless, so did most netizens. Go figure. From my recollection, this was the worst suspension a TV show ever released. 12 days. The suspension would likely be appealed. So, what do you think? Was the suspension justified? Yan yung sinasabi po ni Christopher Min dito sa kanyang video. 12 araw po na suspension ng It's Showtime ang ipinataw na verdict ng MTRCB. Hindi ko pa po nababasa ng buong buo yung hard copy na tungkol dito. Pero lumabas na nga po ito kay Tita Crispina Belen. Abangan natin, Romela, kasi sigurado namang hindi sila magbibigay ng suspension kung walang mga dahilan at katwiran na dumaan ito sa kanilang mga nasasakupan, lalo na yung adjudication at legal team. Samantala, ang mga netizens naman po ay wala pong ayaw pong magpaawat. Talagang kanila pong nakikita ang aksyon na ito ng MTRCB bilang pagpe-personal ni Miss Lala Soto na kinakalaban or kalaban ng E80 show ang Showtime. Kagaya nito, sabi dito, lala or malala na talaga ang MTRCB. 'Di ba? From yung lala
na word or pangalan ni Miss Lala Soto. Kanila pong halatado sila, malala or malala na talaga ang MTRCB. Tinitira po talaga nila si Miss Lala Soto. Hindi lang naman po siya ang nagdidesisyon dyan. Sabi pa dito, lalang bias. O di ba talagang akala siguro talaga po nila ay kinakampihan ng MTRCB ang EAT show. Kaya ginagawa po ito sa Showtime. Ang totoo naman yan, kasalanan naman po talaga ng idolo nila kung bakit nagkakaganyan, tapos ang sisisihin TVJ. Anong malay po ng TVJ dyan sa mga pinagagawa nila Vice? Sabi pa dito, ayan, talagang namura pa si Miss Lala Soto. Ano kayang nagawa ni Miss Lala sa kanya, no? Ang dami pong kikitid ng mga utak at ayaw buksan po talaga ang kanilang mga utak sa katotohanan. At eto pa, pati po ang Lala Move na damay pa. Sabi dito, Lala Moves. Eto pa, Lala Move. At mga matatandang pakialamero, masaya na kayo ngayon, ha? Grabe nga naman yun. Nananahimik ang Lala Move na damay po nila dito. Talagang pinaglalaruan at base sa wordings nila ay si Miss Lala Soto po ay bad trip sila kay Miss Lala Soto dahil dito. Kayo po ba anong inyong masisay hinggil sa update natin ngayong araw? Pa-comment na lamang po guys dyan sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.